Tinadtad ng hindi bababa sa 10 saksak ang isang motorcycle taxi rider sa Quezon City. Ang suspect, mismong pasahero niya. Nakatutok si James Agustin. Pagdating ng motorcycle taxi sa iskinitang ito, bigla na lang sinaksak ng pasahero ang rider. Natumba ang motorsiklo at rider, habang ang pasahero ilang beses pa inundayan ng saksakan rider. Kahit humihiyaw na ang biktima, walang tigil pa rin ang sospek. Itinayo niya ang nakatumbang motorsiklo, sinakyan ito at saka umalis sa lugar. Nangyari ang krimen sa bahagi ng Barangay Pag-ibig sa Nayon sa Quezon City, bandang alas 5 ng umaga kahapon. Ayon sa mga taga-barangay, may pumunta sa kanilang residente para humingi ng tulong. Agad nilang dinala sa ospital ang biktima. Nakita po namin si rider, hawak-hawak po niya yung leg niya. Na yun nga po, puro dugo, duguan po siya. Nung pagbuhat na po habang sinasakay na sa ambulansya, sinabihan po siya nung BPSO namin na, "Pre, lumaban ka, kaya mo yan." Umuo naman po siya. Nagpapagaling pa sa ospital ang 43 anyos sa lalaking rider na nagtamo ng hindi bababa sa 10 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na sumakay ang pasahero sa Recto Avenue sa Maynila at nagpapahatid sa lugar kung saan nangyari ang pananaksak. Hindi pa malinaw sa ngayon ang motibo sa krimen. Ang kanyang kinuha lang, yung ginawa niyang getaway is yung motor na gamit nila nung biktima natin. Yung personal belongings ng victim, yung wallet niya, yung pera niya is nandun sa biktima natin, intact yun. Hindi yun nagalaw. Yun ang inibisiga natin kung anong anggulo sila pwedeng magkaroon ng koneksyon o ano yung kanyang motibo para gawin yung mga bagay na yun. Nagkasang pulisya ng manhunt operation laban sa sospek. Hawak na rin nila ang ilang kuha ng CCTV na posibleng makatulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng sospek. All efforts ng Station 1 at ng QCPD ay nandito lahat dun sa pag-follow up sa kaso na to. Kaya hanggang ngayon, yung mga tao natin nasa labas pa rin at nagpa-follow up dito. Nakipag-ugnayan na rin daw ang QCPD sa kumpanya ng motorcycle taxi rider. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Iginiit ng Philippine Navy ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng babala ng China na paalisin ang BRP Apolinario Mabini sa Baho de Masinloc. Tingin ng isang eksperto, may kinalaman ito sa balikatan exercises kung saan maraming bansa ang kasama ng Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Sabay sa simula ng isa sa pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika na oobserbahan ng 19 na bansa, ang pagbabanta ng China laban sa anilay panghihimasok ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ang tinutukoy ay ang Maritime Domain Patrol ng BRP Apolinario Mabini noong April 20 na 124 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Masinloc, Zambales at pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa kabila niya, naglabas ng pahayag ang China sa kanilang media na walang paalam ang pagkubkub-an niya sa lugar sabay utos sa kanilang Navy na sundan, i-monitor at sabihang umalis ang barko ng Pilipinas. Binalaan pa ng China ang Pilipinas na itigil ang provocation o pangahamon dahil Pilipinas anila ang mananagot sa consequence o epekto nito. Yan ay kahit pa sinabi na noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan ng pag-angkin ng China. Git ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pahayag ay para sa internal audience o mamamayan sa China. Git niya, Philippine Navy at ibang law enforcement ship ng Pilipinas lang ang may otoridad at legal na basihan na mag-challenge ng ibang barko sa loob ng ating maritime zone. Tingin ng security analyst na si Dindo Manhit, nag-iingay ang China dahil ipinapakita ng balikatan exercise na maraming kaalyado ang Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China ng teritoryo. That's what they're trying to project strength because alam nila this military exercise project strength on a small country like the Philippines because our strength is our friends, our allies, and our partners. Nasa interes din naman daw ng ibang bansa na hindi makontrol ng China ang sea lane na dinaraanan ng ilang trilyong dolyar na komersyo. The West Philippine Sea is an important sea lanes of communication. That's where trade passes, that's where submarine cables passes. You'd rather have the Philippines in control of that than China.
Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang lalahok sa pagsisimula ng Balikatan Joint Military Exercises ngayong taon. Kabilang sa mga unang dineploy para sa naturang pagsasanay, ang Nemesis Mobile Anti-Ship Missile System ng Amerika na iiwan din dito sa bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Simula pa lang ng Balikatan 2025 exercises pero may tiyak ng mangyayari pagkatapos ng joint military exercise ng Pilipinas at Amerika. Mananatili ang dala nitong Nemesis Mobile Anti-Ship Missile System na isa sa mga pagsasanayang gamitin sa Balikatan. Ayon sa US Indo-Pacific Command, mananatili ito sa Pilipinas hanggat kailangan ito sa mga ginagawang pagsasanay ng dalawang bansa. Ayon sa AFP, kaya umabot ng missile nito ng hanggang 200 kilometro. Dagdag yan sa Typhoon Medium Range Capability Missiles ng Amerika na matagal nang nasa bansa at kaya namang umabot sa bahagi ng China. Narito rin ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Maide-deploy ang mga missile system sa Northern Luzon bilang bahagi ng mga gagawing full-scale battle training para idepensa ang teritoryo ng bansa. Things like the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Things like the Marine Air Defense Integrated System, MADIS, and the Army's medium-range capability, the Typhoon missile, all here to bring together our capabilities to demonstrate and reassure the region that while we remain committed to peace. Dati nang inaalmahan ng China ang pag-deploy ng US missile system sa bansa. Pero ayon sa Commanding General ng mga US Marines na kalahok sa Balikatan, bukod sa pagsasanayan ang paggamit nito, pwede rin itong pandepensa sa teritoryo. Hindi ito gagamiting pang-atake. If you don't intend to breach the territorial integrity of the Philippines, then you shouldn't have a concern about weapon systems that are intended to ensure the defense of the Philippines. Bukod sa mga missile system, magsasanay rin ang halos lahat ng land, air at sea assets ng AFP, kasama ang mga bagong fighter jets, mga barkong pandigma, helicopter at mga tangke. Our operations span complex joint endeavors, including missile defense, counter-landing live fires, and maritime strike capabilities. Higit 5,000 Pilipino at 9,000 na Amerikanong sundalo ang lalahok sa Integrated Air and Missile Defense Training laban sa mga airborne threats at missiles. Counter-landing live fire exercises, maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko ng Philippine Navy at multilateral maritime event kasama ang mga barko ng US Navy, US Coast Guard at Japan Maritime Self-Defense Force. Kalahok din bilang participant sa mga bansang Australia, Japan, France at UK, samantalang nagpadala naman ng international observers ang 20 bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Posibleng impluwensya ng fake news ang pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan sa palasyo. Sa huling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% mula sa dating 42%. Ang mga nasisihan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. Ang mga nagtitiwala, bumaba naman sa 25%. Pagdiriin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sinasalamin ng 2,400 respondents ng survey ang sentimiento ng mahigit 100 milyong Pilipino sa bansa. Anya, alamin ng gobyerno kung nakakatanggap ng tamang balita ang mga respondent o kung naiimpluwensyaan sila ng fake news. Nalalabanan anya ng palasyo. Alamin din anya ng administrasyon kung nakakarating sa respondents ang tulong ng gobyerno. Ipatutupad pa rin anya ng Pangulo kung ano ang tama at nasa batas at hindi kung ano ang sinasabi sa isang survey.
Hindi lang simpleng kaso ng kidnap for ransom ang nangyaring pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Ke at kanyang driver. Sabi ng PNP, matagal ng planong patayin si Ke ng mastermind na patuloy na tinutugis ng pulisya. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng unit number 345 ng apartment na ito sa May Kawayan, Bulacan, na tila scam hub umano ang setup. Sinasabing itinago ng mga kidnapper ang negosyanteng si Anson Ke at kanyang driver na si Armani Pabilio sa loob ng 10 araw. Sa nabanggit na apartment din umano sila pinatay noong April 8 bago itinapon ang kanilang mga katawan sa Rodriguez, Rizal. Lumabas na rin po yung result po ng autopsy. Ang nakalagay po doon na cause of death po ay asphyxia by manual strangulation. So sinakal po sila. Ang pinangsakal po sa kanila ay yung lubid. Ang lubid na pinansakal kina Ke at kanyang driver ay kabilang sa mga nakuhang ebidensya sa loob ng apartment. Bukod sa mga sapatos at iba pang gamit ng mga biktima, nakakolekta rin ng PNP ng kanilang DNA sample sa loob ng unit. Base sa extrajudicial confession ng mga arestadong suspect na sina Richardo Austria at Raymart Katikista, sila nila ang pumatay kay Ke at kanyang driver. Kumpisal pa nila sa pulisya, ang nag-utos sa kanila ay si David Tan Liao na nasa police custody na rin. Pinatay ang Chinese businessman kahit nagbayad ang pamilya ng ransom na cryptocurrency na ang katumbas na halaga ay milyong-milyong piso. This is not an ordinary kidnap for ransom operation. The objective really, ang tinitingnan natin, is to really kill Anson Tan. Nasampahan na ng reklamong kidnap for ransom with homicide ang 3 suspect. Pinaghahanap pa ang isang babae at isang lalaking Chinese na kasama rin umulo sa krimen. Ang tanong ngayon, sino ang mga utak sa krimen? Umaasa ang PNP na sa loob ng linggong ito ay makakapagsampala sila ng reklamong kidnap for ransom with homicide laban sa mga mastermind na kumontrata sa grupong dumukot at pumatay kina Anson Ke at kanyang driver. We want to make sure na airtight po yung mga ebidensya po natin bago po natin makapag-file po tayo ng supplemental complaint affidavit with respect po doon sa mga possible mastermind. 5 kidnapping cases na ang kinasangkutan ni Liao, kabilang ang pagdukot at panggagahasa umulo sa sinasabing finance officer ni dating Banban Mayor Alice Guo noong December 2024. Sa kabila nito, legal na nagmamay-ari ng 7 baril si Liao, bagay na pinaimbestigahan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. May komento rin ng PNP, kaugnay ng mga naglalabasang litrato ni Liao, kasama ang mga kilalang politiko at personalidad. If you research ngayon po si David Tan Liao, you would see kung sino po yung mga personalities na nakakabing elbows po niya. Again, sabi nga natin, it does not prove anything. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang voter preference for senator survey na ginawa po ngayong Abril. Nakatutok si Mariz Umali. Sa Social Weather Station Survey na kinumisyon ng Strat-based consultancy, 12 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, Senador Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Pia Cayetano, Bato de la Rosa at Bong Revilla Jr., broadcaster na si Ben Tulfo, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, at mga dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao. Isinagawa ang survey noong April 11 hanggang 15, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. 1,800 registered voters nationwide na edad 18 pataas ang tinanong kung sinong kanilang iboboto sa pagkasenador kung gagawin na ang eleksyon noong panahon ng survey. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.